Isang buong linggo na kasama namin yung mga in-laws ko dahil pumunta sila dito sa La Union para magbakasyon. Kaya ibig sabihin, isang buong linggo rin na kumain kami sa labas. Kaya umay na ako sa karne. Kaya ngayon naman, nagkikrave ako sa gulay. Kaya ayan yung mga pinamili namin. Aside dun sa mga gulay na yun, bumili rin kami ng karne na ang ginagawa ng husband ko ay ginagawa niya currently na adobo. Ayan siya, suka at saka asin lang yan, walang halong toyo. Yan yung simple version namin ng meal prepping. Lagi siyang nagluluto ng maraming ganyan. Tapos, saka namin ilalagay sa ref yung mga leftovers para kapag nagugutom kami, paparisan lang namin ng itlog o kaya ipapare sa gulay or sa salad. Tapos, meron na kaming easy, quick, and low-carb meal. Pero hindi pa kami kumain nun ha. Kakabili pa lang kasi namin ng karne. Kaya instead na idiretso sa ref, iniluto na lang ni husband. Tapos, afternoon na talaga yung naging first meal namin. Para sa first meal, ayan, gagawa ako ng, or magluluto ako ng ginisang sayote kasi sobrang nagkikrave talaga ako sa mga pagkain na merong gulay nitong mga nakaraang araw. Which is normal lang naman para sa akin kasi meron talagang mga araw na panay karne yung kinakain ko tapos kung minsan naman biglang panay gulay naman. This time, ayan, yan ang cravings ko for today. Mga pagkain na merong sabaw at saka mayroong gulay. Doon sa mga naghahanap ng mga low carb alternative sa rice, pwede nyong gawin to, yung ginisang sayote, tapos yun yung ipapares ninyo sa karne. For me kasi nagkikrave ako ng gulay na merong sabaw kaya ginisang sayote yung gagawin ko. Para hindi pa na cauliflower yung ginagamit ninyo. Doon pala sa pagpipirituhan ko, eto yung kawali kanina na pinagprituhan or pinaglutuan nung adobo. Binawasan ko lang ng mantika tapos yan na rin, hindi ko na hinugasan. Yan na rin yung mantika na galing doon sa baboy kanina. Meron akong binili na karne na gagamitin ko sana para dito. Kaya lang frozen pa kasi. Kaya yung niluto na lang kanina ni Andy Bear yung ginamit ko para dito. Ganito lang ako kasimple magluto ng ginisang sayote ha. Hindi ko alam kung naglalagay pa ng garlic para dito pero garlic powder na lang kasi usually yung ginagamit ko. Tapos yung binubuhos ko na yan ay coco aminos. Yan yung pong palasa na ginagamit ko para hindi na ako gagamit ng mga broth cubes. Tapos naglalagay rin ako ng pepper, white pepper naman yung ginagamit ko. And yun na lang yung ginagamit ko na pampalasa para dito. Hindi na ako nakakuha ng video na kinakain ko siya pero yun yung naging first meal ko sa araw na yan. Para naman sa aking second meal, gabi na yan, gagawa naman ako ng salad. Maliban sa kakainin ko sa araw na yan, nag-prepare din ako ng salad para dalhin sa biyahe namin. Aalis kasi kami ng madaling araw, pupunta kami ng Manila, kaya magdadala ako ng baon, which is itong salad na ito. Tapos yung kalahati naman, yun yung kakainin ko. Actually, 1/4 lang talaga kasi kalahati lang nung lettuce yung hiniwa ko. Tapos yan naman yung mga gulay na idinagdag ko. Yung cucumber at saka kamatis. Isa kasi yung salad sa mga kinikrave ko nung mga nakaraang araw, kaya napabili rin ako nito. Pero lettuce lang, tapos cucumber at kamatis. Very simple lang naman. Dati talaga, sobrang hilig ko sa salad, kaya itong salad spinner ko, 7 or 8 years na to sa akin. Kasi 'di ba ang hirap maglinis or maghugas ng cucumber or mga leafy greens. Minsan yung akala mo tuyong-tuyo na siya, yun pala, ayan, kagaya niyan, ang dami pa rin natatanggal. By the way, sa lababo ko to lagi ginagawa ha. Pinakita ko lang sa inyo. Dito ko lang siya sa plato ngayon, ginamit si salad spinner para maipakita sa inyo kung gaano pa karaming tubig yung natatanggal kahit na tinaktak na natin after hugasan yung leafy greens. Kaya ayun, invest kayo sa ganito kung mahilig rin kayo sa salad. Yung piniprepare ko ngayon dito ay yung babaunin ko para sa trip namin mamayang madaling araw. Yung kalahati, yun naman yung kakainin ko para sa aking dinner mamaya, which is after nitong preparation na ito. Nagluto rin ako ng nilagang itlog, yung dalawa, yun yung babaunin ko. Tapos yung kalahati or yung natirang 3 yata yun or 4, yun ay para kay Andy Bear, nagpaluto siya. Ito naman yung dressing or pampalasa na ginagamit ko. Everything but the bagel seasoning yung unang tinaktak ko, tapos ito naman ay Himalayan salt na mayroong halong chilies, tapos white pepper naman yan. At naghalo rin ako ng balsamic vinegar. Medyo marami ako maghalo ng balsamic vinegar kasi gusto ko talaga yung lasa niya na maasim. Aside from that, naghalo rin ako ng olive oil. Yun lang yung hinahalo ko
at yun lang yung ginagamit ko na dressing para hindi na masyadong maraming carbs. Tsaka most of the time naman kasi, vinaigrette lang talaga yung kinikrave ko na dressing para sa salad. Aside from that, nagbaon din ako ng canned tuna, soaked in brine yung dala ko. Yan yung ipapares ko dun sa baon ko. After that, nagugutom na ako kasi nga puro gulay yung kinain ko nung first meal. Kaya ayan, ito ay defrosted ha. Kasi sisig style to na merong pork, na maraming sile, na merong tokwa. Luto pa to ng mama ko. Galing sa Quezon City na kapag kasi pumupunta kami sa Quezon City, nagpapabaon siya ng maraming ulam. Tapos fini-freezer lang namin. Para ganyan, kapag gusto ko ng quick meal, dinidefrost ko lang. Tapos ayun na, hinahalo ko sa salad or sa kahit na ano. Para sa dressing, this time, hindi na ako naglagay ng olive oil. Balsamic vinegar na lang. Tapos seasoning at yun na yung aking second meal. Tapos umalis na kami after.